Kumusta po kayo mga giliw naming taga-subaybay, sa mga kababayan po namin sa Cebu, maayong adlaw kaninyong tanan. Sa mga kababayan po namin na nariyan po sa iba't ibang estado ng Amerika, welcome po sa ating palatuntunan. Kami po ay totoong nagagalak na muling sumapit ang sandaling ito upang patuloy po nating pag-usapan ang mga bagay na may kinalaman po sa kapakanan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito pong muli ang inyong kapatid na Matt Pareha na patuloy pong nag-aanyaya sa lahat. Samahan po ninyo kami sa gagawin nating pagtalakay sa isa pang mahalagang paksa. Katulad po ng dati, makakasama po natin muli ang kapatid na Arnel Solano. Kapatid na Arnel? Maraming salamat kapatid na Matt. Nagpapasalamat po kami sa lagi ninyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. At ngayon po ay muli kaming tatalakay isang mahalagang paksa na inaasahan po naming makatutulong po sa inyong patuloy na ginagawang pagsusuri. Nanonood po kayo ng palatuntunang Ang Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa madalas na itanong sa amin ng mga nagsusuri sa Iglesia ni Cristo, paano raw po ba malalaman ang tunay na relihiyon o ang tunay na iglesia? Sino raw po ba ang dapat na magpasya o humusga kung alin ang tunay? At sinasabi nga po ng iba, siyempre anya, kung kayo ang magpapasya, kung kami daw magpapasya, tayo daw, kapatid na rin ang magpapasya, tiyak na ang sasabihin daw natin ay yung relihiyong kinaani ba natin ang tunay? At kung ang iba naman ang magsasalita, siyempre, ang sasabihin nila, yung kanila naman ang tunay. Bawat isa nag-aangkin eh. Ang nangyari tuloy, nalilito yung maraming mga tao. Merong iba't ibang konklusyon silang naisagawa. Iba, sinabi nila, tinanggap na lang, pare-pareho na lang yan. At yung iba naman, nananatiling nagtatanong. Ayaw nilang tanggapin na pare-pareho lang yon sapagkat alam nilang sa kalipunan ng maraming yan na nag-aangkin, isa lang ang tunay. Kaya lang, ang question nila ay, sino ba talaga ang dapat na paniwalaan? Nais po naming ipagpauna, mga ginigilo naming taga-subaybay. Hindi po kami, at hindi rin po ang ibang mga relihiyon, ang siyang dapat na magpasya o humusga kung alin ang tunay na relihiyon o kung alin ang tunay na iglesia, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat naniniwala naman tayo, kapatid na Arnel, na sasang-ayon ang ating mga taga-subaybay sa katotohanan ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagtatag o nagtayo ng tunay na iglesia. Kaya sa pag-aaral po natin ngayon, aalamin po natin ano-ano po ba ang pagkakakilanlan sa tunay na iglesia. Ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid Arnel, ilan? Alin ang tunay na iglesia? Ganito ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo, mga giliw namin taga-subaybay, may mga bagay na dapat tayong isaalang-alang na may kinalaman po para makilala natin kung alin ang tunay na iglesia. Una, ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtayo ng tunay na iglesia. Kalawa, iisa ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang tunay na iglesia. Ang sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, katunayang iisa lang yan, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, hindi po mahihirapan ang ating mga taga-subaybay na alamin at kilalanin, kapatid na Arnel, kung alin ang tunay na iglesia. Tama yun. Sa dami ng mga nag-aangkin, sapagkat ang tunay na iglesia, itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Tama. Isa lang yun. Tama. Paano po yung tinawag ng mga apostol, yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang tawag ng Panginoong Hesukristo, aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, dito sa Roma 16:16, ay ganito. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sa makatwid ang tinutukoy po na iglesyang kay Kristo ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya sa pangalan pa lang mga giliw namin taga-subaybay, kung hindi na po makapapasa ang isang iglesia o relihiyon, paano pang masasabing
Yun nga ang tunay na iglesia. Sinasabi po ng iba, kapatid Narnel, kahit tayo lang daw ang may sabi niyan. Sapagkat mga iglesia ni Kristo daw tayo. Reaction po ninyo? Hindi totoo yung kapatid na mate. Mga giliw po namin taga-subaybay, kailanman hindi nagbuhat ng sariling bangkong iglesia ni Kristo. Ang itinuturo po namin ay kung ano, ang itinuturo ng Biblia, at yan naman, kapatid naman, pinatutunayan. Apo. Maging ng mga tagapagturo ng ibang relihiyon. Meron ba tayong maipakikit at maipipresentang katibayan mula din sa mga autoridad, halimbawa, autoridad katoliko, kung alin ba talaga, ano talaga ang pangalan ng iglesyang tunay, iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Meron, kapatid naman, mga giliw po namin taga-subaybay. Meron po kaming babasahing pahayag ng autoridad katoliko. Sa aklat na ang pumagatay, Fundamentals of Catholic Dogma, isinulat po ng isang nagngangalang Dr. Ludwig Ott. May kaukulang patotoo, may nihil obstatito ni Jeremiah Sullivan at may imprimatur naman po ito ni Cornelius. Sa page 274, babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa ating wika, ganitong ating matutunghayang nakasulat. Tungkol sa Mateo 16:18, si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ang Iglesia na Iglesia ni Kristo. Napansin po sana ninyo, pinatutunayan dito ng mga autoridad katoliko na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtayo ng Iglesia. Tinatanggap natin ito sapagkat ang kanyang tinatalakay Mateo 16:18 Talata po ng Biblia yon. Ito yung unang talatang binasa natin sa Napahayag pag-aaral ng natin. Panginoong Hesukristo. Totoo yun. Na ang sabi nga nila, pinatutunayan na niya yung pagtatayo ni Kristo ng iglesia na pinanganlang Iglesia ni Kristo. Nais natin ipapansin muli, kapatid Narnel, hindi tayo ang nagsasabi niyan. Yan ay patotoo ng kanilang autoridad. Totoo yan. Kung sila din ang ating tatanungin, kapatid Narnel, sapagkat ginamit nila yung Mateo 16:18. Tama. Pinatutunayan kung alin ang tunay na iglesia, ilan ang tunay na iglesia. May pangalan ba at ayon din sa kanila, ano ang pangalan ng iglesyang yun? Ilan lang yun? Ganito naman ang patotoo ng isa pang autoridad katoliko kasi baka sabihin nila, nag-iisa lang yun. Ito pa isa. Sa aklat naman na Religion, Doctrine and Practice. Ang sumulat po ay isang paring Jesuita na si Francis B. Caselli. Sa pagkakaliwat na rin sa ating wika ko babasahin sa inyo. Ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Kristo at ipinangaral ng mga apostol ay ang Iglesia ni Kristo. Ito lamang ang tunay na iglesia at siyang ipinag-utos ng Diyos na aniban ng lahat ng tao. Napakaliwanag po ng kanilang sinabi. Ang sabi po ng sumulat na ito, ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Kristo, ipinangaral ng mga apostol, ay ang iglesia ni Kristo. Apo. Kung nabasa nila yung nasa screen, ang nakasulat, it is the only true church. Ito lamang anya ang tunay na iglesia. Ano yung iglesyang yun? Alin yung iglesyang yun, kapatid Narnel, na ang sabi nila, ito lamang. Ibig sabihin, nag-iisa lang yun, ano? Totoo yun. Kung ang pag-uusapan yung pagiging tunay, maraming iglesia ngayon. Pero kung ang pag-uusapan tunay, isa lang yun. Oo. Ano pangalan nun? Iglesia ni Kristo. Yun ang iglesyang itinatag, binalangkas ng ating Panginoong Hesukristo at ipinangaral ng mga apostol. Pinatutunayan yan kahit ng mga autoridad ng Iglesia Katolika. Totoo yun.